Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Anong klase kang kaibigan? Kanina ako ay nakikinig sa isang kwento ng dalawang magkaibigan na mga college graduate. Sila ay, yung isa ay taga North Korea, yung isa ay taga Europe. At mula nung nagkahiwalay sila ng landas dahil dati silang magkaklase, ay hindi na nagkita. Halos 5 taon na silang hindi nagkikita. Bakit? Dahil sa North Korea, bawal ang email, bawal ang tawag, wala silang komunikasyon. Kaya akala nung nasa Europe ay wala na yung kanyang best friend na taga Korea. Dahil wala nang tawag, hindi sumasagot sa email, hindi sumasagot sa tawag. Di niya alam na pinagbabawalan sila ng gobyerno. Pero itong taga North Korea ay tapat pa rin sa kanya. Tapat. Kahit na siya'y nahihirapan at minsan may dumating na isang turista dahil naging tourist guide siya sa North Korea at nakiusap na baka pwedeng mag-email siya doon sa kanyang kaibigan sa Europe at doon nga ang nangyari at nalaman ng taga Europe na hindi pala nagbago ang kanyang kaibigan na taga Korea. Dito natin makikita na ang totoong kaibigan ay hindi nagbabago. Hindi man siguro sila nag-uusap lagi pero ang katapatan niya ay hindi nagbabago. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Dito sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, sinabi niya na hindi na niya tayo tinuturing ng mga alipin, mga lingkod, kundi mga kaibigan. So alam ng Diyos kung ano ang kahinaan natin, pero nananatili siyang totoong kaibigan. Alam niya na tayo mahina at nagkakasala, tapat pa rin siya, walang pagbabago. At ang totoong kaibigan ay sabi niya sa Ebanghelyo na ay walang higit pa sa isang kaibigan na ialay niya ang kanyang sarili sa kanyang kaibigan. Na ibig sabihin ang totoong kaibigan ay sa hirap man o ginhawa, nandyan ka lagi na isang kaibigan. Kung di man siya tumatawag, ikaw lagi yung nakakaalala at nagte-text ka sa kanya. Kumusta ka na, kaibigan? At kung meron siyang mga kahirapan, katagumpayan, nandyan ka lagi na sumusuporta, umuunawa. Ang pagmamahal ng Diyos ay totoo, hindi manggagamit. Ito ang hamon ng Diyos sa'yo at sa akin ngayon na maging totoo tayong kaibigan sa mga kaibigan natin. Kahit kung meron kang isang kaibigan na hindi mo na nakakausap, mas maganda tayo ang unang tumawag. At ang totoong kaibigan ay nakakaunawa lagi, madaling magpatawad, madali niyang matanggap, maunawaan ang kalagayan o estado ng isang kaibigan. Kaya nga, ang isang totoong kaibigan ay nagsasabi ng totoo, hindi puro lambing, hindi puro tawanan, hindi puro tuwa, kundi magsasabi ka ng totoo sa kaibigan mo. Minsan meron akong kaibigan na dumiretso sa akin at sinabi niya, lagi kang may sama ng loob. Hindi maganda sa iyo yan. Nakikita at nararamdaman. Nagulat ako dahil alam niya ang laman ng aking puso sa panahon na yun ay galit na galit ako sa aking boss, sa aking trabaho. Pero sabi niya, kailangang ilabas mo yan, tanggalin mo upang makagalaw ka ng maayos. At masakit man pakinggan yung totoong sinabi ng aking kaibigan, pero ang laki ng tulong niya. Siya ang nagmulat sa akin sa totoong kalagayan ko sa aking buhay. Kaya kaibigan, anuman ang sitwasyon ng iyong kaibigan ay pwede mo siyang kausapin ng yung totoo ba? Dahil ikaw ay totoong kaibigan, sasabihin mo yung totoo. Hindi mo na kailangang itago ang totoong nakikita mo sa kanya. Sabihin mo yung totoo. At siguradong mauunawaan din niya. Kaya ang paalala ng Diyos sa akin ngayon ay nawa kung gaano tayo naging kaibigan ni Jesus, kung gaano siya katapat, gaano siya walang pinipili, gaano siya mapagmahal, mapagpatawad, ay ganun din tayo sa ating mga kaibigan. Nawa tayo maging totoong kaibigan. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung meron kang kaibigan na mahal at
gusto mong ibahagi ang ating refleksyon, bahagi mo bilang isang pagmamahal ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.